Itong hawak ko ngayon ay isa sa mga bagay na dapat nyong tinitingnan kung andun na kayo sa point ng running era nyo na medyo seryoso na tapos gusto nyong mag-improve o kaya mag-set ng mga PRs nyo. Ito yung Rockbros Armband Heart Rate Monitor. Na kung matagal na kayo naka-follow dito sa channel ko, alam nyo na siguro na yung sinusunod kong program is nakabase sa heart rate or yung low heart rate training. Tapos noong 2024, nag-invest din ako sa isang chest heart rate monitor. Now, ang advantage ng isang chest heart rate monitor is yung accuracy niya. Pero yun nga lang, hindi siya ganun kakomportable sa mahabang takbuhan. Now, pagdating naman sa mga sensor or mga heart rate monitors nito, ating mga relo, hindi rin siya ganun ka-accurate. So dito papasok ang isang armband heart rate monitor na katulad nitong Rockbros. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo yung mga bagay-bagay na dapat nyong malaman patungkol dito kung bibili kayo nito. Unahin muna natin kung ano bang nasa loob ng box na to. Pero actually, wala nang laman to. Kasi ang laman niya, andito na sa labas, actually, 3 laman lang. Itong ating user manual, ang ating cable, charging cable, USB type A, tapos magnetic yung isang end. Tsaka ang ating armband, ayan. Ito yung Rockbros na armband natin. So masusuot natin siya, meron siyang velcro para sa adjustment. So pwede natin siyang isuot dyan. Or pwede rin natin ilagay dito sa braso. Pero siguro yung limitation nito pagdating sa braso is kung medyo malaki ka, malaking tao ka, mahihirapan ka. Or medyo limitado siya. Kasi hindi ganun kahaba yung kanyang strap. Ayan, pwedeng ganyan. Pero syempre, mas komportable dito sa baba. Sa forearm lang. So syempre, yung pinakaunang advantage na nagustuhan ko dito is komportable siyang isuot. Unlike dun sa, yun nga, sinabi ko na chest heart rate monitor, hindi siya ganun kakomportable. So yun yung pinakaunang nagustuhan ko dito sa Rockbros na armband heart rate monitor. Yung pangalawa is yung gaan niya. Itong mismong sensor lang niya is around 12 grams. Tapos kasama strap is around 19 grams or more or less 20 grams. Sabihin na natin 20 grams. So napakagaan lang. So parang wala kang sinusuot. Now yung pangatlo is yung build quality na para sa akin good enough na rin. Although made out of plastic siya pero hindi mumurahing plastic. Now yung pang-apat is yung battery life. Now as claimed by Rockbros, umaabot ito ng 16 hours na continuous na paggamit. So disregard nyo lang tong nakalagay dito na Rockbros Enjoy Cycling. Hindi lang to para sa cycling. Yun nga, pwede to sa running. Napapansin ko pa nga merong mga ibang boxer na ngayon na nagtitrain, meron ng mga armband heart rate monitor. So yun nga, in terms of battery life, pwede to kahit malayuan yung takbuhan natin. Siguro yung limitation lang nito is when it comes to ultra marathon or mga ultra runs. Kasi 16 hours, syempre, may mga ultra marathon or ultra na mga distances na more than 16 hours tatakbuhin. So, hindi na to pwede. Now, aside nga pala sa good enough build quality na na-mention ko kanina, IP67 rated din ito. So, pwede natin itong gamitin kahit umuulan. Now, ang kanyang connection protocol naman is dalawa. Nagsusupport ito ng BLE or Bluetooth Low Energy, tapos nagsusupport din ito ng ANT+. So, pwede to sa i-connect sa ating mga cellphones o kaya sa ating mga relo or mga bike computers or iba pa mga devices na nagsusupport din ng ganong protocol. So, for example lang, gusto ko siyang i-connect sa aking cellphone. Meron siyang button dyan. Ayan. Tapos, iilaw yan. Meron siyang LED na merong mga corresponding yan na heart rate zones. So, yung una is meron siyang zone 1, zone 2, zone 3. So, mag-iiba-iba yung kulay nito based sa heart rate zone ng gumagamit. For example, nasa zone 3 na yung heart rate ko, mag-iiba na yung kulay niya. Suot lang natin para may maipakita akong example sa app. Kasi meron siyang app, yung Heart Tool, na mada-download lang din natin sa Play Store. Open lang natin yung Heart Tool. So ayan, na-detect na, nakikita na natin yung heart rate natin. So by the way, yung setup nito, kailangan lang nating i-pair yung armband heart rate monitor natin dito sa ating cellphone. Now since connected na siya dito sa ating app, yung Heart Tool, pwede nating i-set yung heart rate zone natin. So by the way, wag yung sundin lang yung naka-default dito na heart rate zone. Dapat customize or personalize talaga na nakabase doon sa heart rate zone nyo. Depende sa ginagamit nyong formula. For example, yung ginagamit kong formula is Carvonen formula. Dapat nakaset siya based sa Carvonen formula. Now, yung Carvonen formula nakabase sa max heart rate saka sa resting heart rate. So, nilagay ko dito yung max heart rate ko. Max heart rate ko is 199, yung recorded na max heart rate ko. Tapos, resting heart rate ko is 52 BPM. So, ayan, nakwenta na niya yung aking heart rate zone. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. So, relatively accurate naman itong calculation nila.
So, base yan sa max heart rate saka sa resting heart rate na nilagay ko. Although, pwede nating baguhin yan. Based dito sa zone type. Pwede resting heart rate. Pwede rin itong max heart rate o kaya lactate threshold. Saka meron din siyang option dyan sa isang heart rate alert. Although, magiging redundant na siya kasi since gagamitin nga natin ito, na naka-pair dito sa ating relo, well, magiging redundant na siya kasi magsiset din ako ng alarm dito. So, yung reading niya, matatransmit dito sa relo para makita ko, para mas maging, yun nga, mas reliable yung aking reading dito sa aking Garmin Forerunner 165. Now, kung tatanungin nyo naman ako kung alin yung mas accurate, armband ba o kaya chest heart rate monitor, syempre yung chest heart rate monitor, mas malapit yung sa puso natin. Pero, considering na mas madali itong isuot, tapos komportable din siya, unlike dun sa nilalagay natin sa ating dibdib, para sa akin, good enough middle ground na to kung talagang seryoso na kayo sa inyong training pagdating sa running.